Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Naku po, dismayado po si Ma'am Shi sa Kaluran Muhammad o ang mga buong Muslims community. Dismayado at yung iba galit po kay Mayura Hani Lacuna. Dahil yung tarpaulin ng One Pacman Party List na kasama si Yorme Isko Moreno tinanggal at ang ipinalit yung pinagbida-bida nila na award dyan sa City of Manila, mga kuis, mga gayas. Kita mo, mga kuis, mga gayas, pati yung mga kapatid nating Muslims dyan galit na po sa kasulukuyang administration. So yan po ang mapapanood natin sa video ito. Mega love shoutout po sa ating lahat. Advance Merry Christmas and Happy New Year. Ayan. Kasuporta po sa lahat ng mga Iskonians vloggers. Mega love shoutout to Ma'am LC, kay TV Pilipinas, kay JP Abisilia. Ayan. Sa lahat po ng mga Iskonians, pagkasuporta po. So without a further ado, let's begin. Look at pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! So, ayun nga mga course, mga gayas, no? Ayan po, disappointed pa yan, no? Sabi po ni Shi sa Kaluran Muhammad is feeling disappointed in Manila, Philippines. Ayan. Sabi niya dito mga course, mga gayas, our billboard was taken down few days ago. O na, Ski Federation ngayon, ito na naman mga kuis, mga gayas. O kita nyo mga kuis, mga gayas. I remember that we are not for those who are oppressive. We are not for those who deprive individuals for a chance of due representation. We are not for those who are vindictive, discriminatory, and for those who abuse their power according to their whims and caprices. We deserve better. Choose wisely. So yan po ang pahayag ni Shi, kapatid po nating Muslim dyan sa City of Manila. Kita nyo mga kuis, mga gayas, oh. Basta pag may makita po talaga sila dyang mga tarpaulin man yan, billboard man yan, pag may mukha ni Yorme Isko Moreno, pinagtatanggal. Ganon po sila ka bitter mga kuis, mga gayas. Bitter pa sa bitter guard. Oh, pero yun mo kuis, mga gayas, pati yung mga sumusuporta o sinusuportahan ni Yorme Isko Moreno ay pinopolitika nila mga kuis, mga gayas. Kasi nga, galawang desperado na dahil pag nakikita nila si Yorme Isko Moreno, mukhang hindi yata sila makakatulog ng mahimbing. Dahil alam po nila na matatalo na po sila kay Yorme Isko Moreno. Dahil pati nga mga kapatid nating mga Muslims galit na po sa kanila at disappointed sa kanilang pamumuno, dahil obvious naman po na talagang pamumulitika yung sa kanila mga kois, no? So ito nga mga kois, mga gayas, mayroon po ditong mga nagkomento sa post po ni Ma'am Shi. Ayan, Muhammad, sabi po dito mga kois, mga gayas, pabasahin po. So biglang napakomento rin sa kanyang post si Ma'am Shi sa Kaluran Muhammad. Sabi niya, Yorme, bumalik ka na. Nakita nyo mga kois, mga gayas. Oh, sabi naman po dito ni Ma'am Niti S.G. Martin, abusado po sila ma'am, mga losers, wala sa lugar, kaya sana matauhan ang mga manilinyo. Matauhan ang mga manilinyo, kaya kailangan na talaga makabalik si Yorme Isko Moreno dumaguso nang mabigyan ng leksyon ang mga abusado na iyan. Kita nyo mga kuis, mga gayas, oh, nanggagalaiti po yung taong bayan mga kuis, mga gayas, dahil sa mga pinagagawa nila na grabe po, obvious na pamumulitika po ang kanilang ginagawa sa part po ni Yorme Isko Moreno, sa part po ng mga supporters o sinusuportahan ni Yorme Isko Moreno dumaguso
Oh, ayan naman po dito ni Ma'am Carlin, sister she sa Kaluran. Ayan, billboard pa lang nakaka-threatened na daw. Panalo ka na, Yorme Isko Moreno. Sabi naman po dito ni Permi Yahia, true, honest, and dedicated for their oath, or those who deserve to be the leader of Manila, Allah grants you more power and success. Balik na sa pwesto, Yorme. Manila needs vote of you. She and Yorme Isko Moreno Dumagoso. Nakita mo, mga kois mga guys, yung nagkukomento dyan, mostly po, mga kapatid po natin yang Muslim na andyan po na ninirahan sa City of Manila. Sabi naman po dito, ayan, ni Francis Pusong Tatlong Hari, pati stoplight na mahaba inalis. Yung dati ang dami diyang tarpaulin, wala naman lang inalis na kahit ano-ano. Kita mo mga kois na magayas, kung ano yung mga kalakuhan nilang ginagawa dyan sa City of Manila na napapansin ng taong bayan, yung pagkabias ba, bias ba, alam nyo ba yun? Pag tarpaulin ni Yorme Isko Moreno, tinatanggal. Pero wag ka, pag tarpaulin po nila, kahit nakasabit sa Meralco, sa poste ng Meralco, ayun, hindi po tinatanggal. Batkos, nagkakabit po sila. Gusto yata nila sa buong kamay nila na pagmumukha yung makikita ng mga Manilinyo. Sukang-suka na nga yung mga batang Manilinyo sa inyo. Tapos, gusto nyo pa talagang i-front yung mga pagmumukha nyo dyan sa kanila. Naku po, baka tanggalin nila at masunog pa nila yan. Naku, wag masyadong magpabida-bida. Dahil alam naman po natin na ang mga taong bayan, sila po ang masusunod at hindi kayo. Muslims, kapatid ng Muslims natin to. From Haji Amin, meron na yan, maliit lang doon sa ibaba ng tarf ninyo kung lingkat. Iba talaga si Mayor Lacuna. Kita nyo? Mga kois, mga gayas. Ayan o. Ayan. Yan yung mga pinagtatanggal nila. Tapos ang ipapalit, yung katim nila. Pagmumukha nila ni Mayor Lacuna at ni Yol Servo. Aba, wow! Kakaiba kayo, ha? Kakaiba kayo sa lahat ng kakaiba talaga. Yan lang po, talagang magkikita lang po sa final. So magkikita lang po this coming election next year. Malapit na, ilang tulog na lang po yan. At magkaalaman na, sabi naman po dyan, meron yan. Sabi naman ni Vergil Quintana Cruz, inuna nyo pang pinaalis yung tarp sa Quirino. Pero yung mga basura sa Moriones, parami ng parami, lalo na paggabi sa tapat ng Masinop. Kita nyo mga kois magayas. So mayroon pang komento dito mga kois magayas na hindi po nasali dyan, kasi nagkomento po dito si Sir Ernest Ramel Jr. Ayan. Sabi niya, iyong kay Kong Wilbert and Yorme na billboard sa Quiapo din pinagtatanggal. Ayan kita nyo ba kois? Ayan komento po yan ni komento po yan ni Sir Ernest. Ayan, hindi nyo makita kasi background green screen po tayo mga kois, no? Kita nyo mga kois magayas kung ano yung pinagagawa nila dyan sa City of Manila. Ngayon, pati na mga kapatid nating mga Muslims dyan, galit na po sa kanila. Feeling disappointed. Lalo na, isa pong kilalang tao po yan, si Ma'am Shea sa Kaluran Muhammad, mga kois magayas. So, diba, alam naman po natin na talagang grabe yung pagmamahal ng mga kapatid nating Muslims dyan sa City of Manila. Bakit? Dahil si Yorme Isko lang naman ang kauna-unahang mayor na nagpapatayo ng Muslim cemetery dyan sa City of Manila. Biruin yung mindset ni Yorme Isko Moreno, mga kois, mga gayas. Sa karami-rami ng mga nagdaang mga mayor dyan, but only Yorme Isko Moreno lang nakapag-isip na lagyan na ng Muslim cemetery dyan sa City of Manila. At tinalakay pa nga yan ni Senator Robin Padilla. Pinatawag pa sa komite ni si Robin Padilla si Yorme Isko Moreno doon, at lahat po doong naka-attend ay talagang hangang-hanga ni Yorme Isko Moreno. Puro pagpupuri ang kanilang
natanggap ni Yorme Isko Moreno. Mas lalo na kay Senator Robin Padilla, nagbalik Islam po yan at talagang yan po yung unang tagapagtanggol ng mga kapatid nating Muslims dyan sa Pilipinas, mga kuis magayas. At dito, napahanga nga siya kay Yorme Isko Moreno. Kahit po hindi Muslim si Yorme Isko Moreno, but alam nyo naman, sa pamumuno ni Yorme Isko Moreno, pantay-pantay po lahat. Yan, bata, matatanda, mahirap, middle class o mayaman, mga Muslims man o mga Christian, ay lang pantay-pantay po sa batas ni Yorme Isko Moreno. Walang pinipili as long as makabenepisyo sila sa mga programa ni Yorme Isko Moreno. Grabe naman yung sityo mga kuis magayas, ha? Dahil alam mo po natin yung lahat ng mga Muslim, hindi naman po lahat ng mga Muslims dyan ay dyan po talaga. Kaya yung iba dyan nag-migrate lang siguro from Marawi, basta part ng mga Muslim city, Marawi, Maguindanao, ayan, may mga Tausog, Maranao, halo-halo po dyan sa City of Manila. So ngayon, napaisip po si Yorme Isko Moreno dahil alam naman po natin yung tradisyonal ng mga Muslims pag namatay po sila ay hindi na dapat pabutin pa, sobrahin pa ng 24 hours, dapat mailibing na po ito. So napakahirap po sa panahon wala pa si Yorme Isko Moreno, nahihirapan po yung mga kapatid nating mga Muslims dyan. Bakit? Kung alam na po natin ay lahat po tayo, mga Muslims o Christian, ay mamamatay po tayo. O diba? Kung dyan sila babawian ng buhay dyan sa City of Manila, so napakahirap pa po i-travel doon sa Mindanao. So mga ilang oras pa siguro yon, dahil talagang sa tradisyon ng mga Muslims ay dapat mailibing na within 24 hours mga kuis magaya. So yung mindset, no, yung vision ni Yorme Isko Moreno, yung pananaw, sakop lahat. Sakop lahat. Yan yung may busilak na puso mga kuis mga guys, no? Biruin mo. Alam mo po natin talaga na mas marami din mga Kristiyano kumpara sa mga Muslims dyan, no? Alam mo po natin yung mga kapatid natin mga Muslims ay talagang yung business minded po mga iyan. Mga business minded po iyan. So mostly dyan mga ninegosyo, especially yung mga garments o shirts o dyan sa Divisoria o halos po lahat dyan is mga kapatid nating mga Muslims. So napaisip si Yorme Isko Moreno, ito dapat pala itong bigyan sila ng karapatan. Well, may karapatan naman talaga sila dyan sa City of Manila sa panahon ni Yorme Isko Moreno dahil pantay-pantay po. So talagang pagdating naman po sa last ng ating buhay, so napaisip si Yorme Isko Moreno, mas mabuti pang lagyan natin dito ng Muslim cemetery. O kita nyo, kita yung pananaw ng isang Yorme Isko Moreno mga kuis mga guys na wala po talagang katulad. Malayong malayo po sila sa mindset, sa vision kay Yorme Isko ikumpara po sa kanila. Diyan mo makikita ang tunay na leader mga kuis mga guys na maasahan hindi lang mga Kristiyano, pati po sa mga kapatid nating Muslims, dahil alam naman po natin pares-parehas lang po tayo mga Filipino. So may iba't iba lang po tayong may iba-iba po tayong mga religious, depende yan sa ating paniniwala, pero lahat po tayo patay-pantay dyan sa City of Manila pagdating kay Yorme Isko Moreno. So now, may makukuha pa kaya silang boto galing sa ating mga Muslims na kapatid dyan? Sa tingin nyo? Sa tingin nyo lang? Dahil yung kapatid po nating Muslim sa One Pac Man, kasama po siyang nominee diyan sa One Pac Man party list. Pero ito mga mindset mga kuis mga guys, hindi ba nila naisip na sa kabila nila ate, hindi ba nila naisip sa bawat pagmamalupit nila, hindi lang kay Yorme Isko Moreno, pati yung sumusuporta o sinusuportahan ni Yorme Isko Moreno, malapitan po nila. So hindi nila naisip na bawat gawa nila noon ay ikakadungis ng kanilang pangalan, o baka nananadya na lang po talaga sila dahil alam nila siguro na hindi na rin po sila makakabalik. So kita nyo mga kuis mga gayas, hinahayaan lang po nila na
ay talagang magagalit yung mga taong bayan sa kanila. Imbis na gumawa pa sila ng kabutihan para malay mo mayroong mabago ang isip ng mga bawat Manilenyo. Pero wala na, hindi na mabago eh. Ha? Kasi nakatatak nila, gusto nga nila, eleksyon na agad bukas-bukas eh. So dapat bumawi na lang po sila eh. Kung talagang hindi naman sila papalarin sa ngayon na eleksyon, baka magbago pa po yung isip ng mga Manilenyo in the next election mga kuis magayas. So sa mga ginagawa nila ngayon mga kuis magayas, so nagpapakita lang yan na never na siguro talaga silang iboboto ng mga batang Manilenyo. Ha? Biruin mo, kita nyo naman sa recently video natin, namimigay sila ng ayuda, pero bakit yung tao hindi natuwa? Lungkot na lungkot po yung mga tao sa pamimigay pa ngayon ng ayuda. Lungkot na lungkot sila. Di ba? Bakit si Yorme Isko Moreno, pag napunta kahit man sa nasunugan o sa may lamay, bakit parang pista? Doon mo makikita mga kuis mga gayas na wala na talagang ibang hinihiling o sinisigaw nila o gagawin po ng leader dyan sa City of Manila, kundi si Yorme Isko Moreno laang. So wala po silang balak na magpakumbaba para naman sa ikabubuti nila in the next pa. Kung may mga political ambition pa sila in the next election, dapat gumawa lang muna sila ng kapakipakinabang sana ng taong bayan. Hindi yung gagawa sila na mas lalong ikinagalit ng taong bayan sa kanila. Ha? Kasi pagmamalabis po yan talaga. Pero yun mo, ginastusan po yan ng one pack man party list. Ha? Nagbayad po sila niyan. Ngayon naman, magpakabit ka ng billboard dyan, mahal. Walang bayad Sa pagkakaalam po natin, mahal po yang pagpakabit ng billboard mga kuis, no? Tapos tatanggalin. Tapos ang ibibida sila, congratulations Manila, first ever sale of good local governance. Wow. Akala mo nun talaga sila yung naghihirap niyan. Wala. Nabigyan sila ngayon dahil yan sa kabutihang ginawa ni Yorme Isko Moreno noon. Yan po ang totoo. Kasi nga dati, si Secretary Anyo ay nagbigay na po ng parangal o award kay Yorme Isko Moreno about sa sale of good local and governance. So ngayon, sila lang po yung nakatamasa sa mga itinanim o pinaghirapan ni Yorme Isko Moreno noon. Pero sa totoo lang, kung sila lang, walang Yorme Isko Moreno, wala walang ganyan na sila na matatanggap sa City of Manila. Kasi alam nyo naman ngayon, makikita nyo, mag-iikot kayo dyan, baka sabihin nyo kwentong barbiro lang tayo galing sa mga marites na information. Wala Kahit kayo mismo mag-ikot-ikot dyan kung ano nang nangyari dyan sa City of Manila, wala na. Pahirapan na po yung mga jeepney chopper dyan na makapasok. Dahil nga po, kita nyo naman yung night market, yung mga CD at pati, bumalik na naman dyan sa Divisoria mga kuis magayas, na andyan talaga nagtitinda sa gitna, o hindi, sa gilid ng daan. Dati sa panahon ni Yorme Isko Moreno, bawal ka pag nasa daanan na ng mga sasakyan. Pero ngayon, walang sumisita, walang gobyernong nangingialam. Nangingialam siguro sila, syempre may bayad ang mga iyan. Yun lang yung pakialam nila. Pero yung sa karamihan, ay wala na po silang pakialam dyan. Bakit? Marami na po talagang, especially yung mga commuters natin, halos lahat yan, mga employee, maliliit na. Kita mo yung mga kuis napakalaking sayang na oras. Imbis na gumising ka lang ng alas 5, ngayon gigising ka lang ng alas 3 para hindi ka matraffic sa mga lugar na iyan. Tapos, doble abala sa pera.
Dahil nga, mag-double ride ka na. Bakit? Andiyan naman si Eddie at Patty. Nag-organize. Cutting trip na naman. Gastos naman, dagdag gastos. So, wala tayong patutunguhan ito kung sila palagi yung namumuno dyan. Kasi okay na yan dati. So, ngayon, balik na naman tayo sa mga nakaraan, mga lumang sistema. Yan yung pinaglaban ni Yormes Comorino noon na malinis yan, mawala si Eddie at Patty. Mga organizer. Para sa kapayapaan ng lahat, kaginawaan ng lahat. So ngayon, kita nyo, isa na lang po ang makikinabang dyan. Si Eddie at Patty at yung organizer. Napakahirap po isipin. Masakit isipin, hindi lang sa atin, pati sa part po ni Yormes Comorino na kung saan yung effort niya, yung pagtatrabaho niya doon, yung pagod niya noon, tapos ganyan na laang. Grabe. So, pakikomento ng iyong mga opinion o reaction sa video ito. Pakicomment down below mga kois, mga gayas. Okay? Mega love shoutout po sa ating lahat at maraming salamat po sa hindi sa pag-skip ng ating ads, mga kois, mga gayas. Advance Merry Christmas and Happy New Year. Pakikomento ng iyong mga opinion o reaction sa comment section ng ating video. At please don't forget to like, share, and subscribe. At pakipindot naman ng ating notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos i-upload natin. So for now, I'm gone, Manila. God first, God bless all, peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings.